Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Minsan sapat na ang presensya mo para huminto ang isang kwarto. May mga taong kahit hindi nagsasalita, parang sinisigaw na nila ang lakas nila. Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa damit, kundi dahil sa enerhiyang dala nila. Aura, isang uri ng hindi nakikitang puwersa na gumagalaw, tahimik pero matindi ang tama. Baka ikaw yun, baka kaya mo ito pinapanood ngayon dahil may bahagi ng sarili mong gustong kumpirmahin kung totoo nga bang iba ka. Sa dami ng tao sa mundo, ilan lang ang hindi kailangang magsalita para marinig. Hindi kailangang magpakitang gilas para hangaan. Hindi kailangang sumisigaw para mapansin. Ito ang mga taong may malakas na aura. At kung isa ka sa kanila, malamang ikaw mismo ay hindi sigurado kung bakit may mga bagay na paulit-ulit na nangyayari sa'yo. Bakit kaya kahit saan ka pumunta, parang laging may nag-o-open up sa'yo? Bakit kaya sa grupo ng maraming tao, ikaw ang nilalapitan kahit hindi ka nagsasalita? Bakit may mga hayop o bata na parang komportable agad sa'yo, samantalang iba ay tinatanggihan nila? Marahil ay iniisip mong normal lang ito. Pero sa totoo lang, hindi lahat ay nakakaranas ng ganito. At ngayon, pag-uusapan natin ang 7 palatandaan na matagal mo nang nararanasan pero hindi mo alam na ikaw pala ang taong may pinakamalakas na aura sa paligid mo. Hindi ito hula, hindi ito spiritual drama. May mga pattern, may mga palatandaan. At kapag sinabi ko sa iyo, malamang mapapahintuk at mapapaisip, oo nga, nangyayari sa akin yan ah. Kaya bago tayo magsimula, isang hamon. Habang nakikinig ka sa video na ito, alalahanin mo ang mga nakaraang linggo. Obserbahan mo kung ilan sa mga palatandaang ito ang tumutugma sa iyo. Baka matagal mo nang tinatago ang lakas na hindi mo alam na meron ka. At kung maramdaman mong parang para sa iyo ito, baka hindi aksidente na napanood mo ang video na to. Baka ito na ang sign na matagal nang ibinubulong sa iyo ng sarili mong enerhiya. Simulan natin. Isang napapansin ka kahit wala kang sinasabi. Ang ganitong klaseng presensya ay hindi natutunan sa eskwelahan. Hindi rin ito galing sa dami ng followers o kung gaano karaming likes ang meron ka sa social media. Isa itong hindi matukoy pero malinaw na enerhiya. Minsan, hindi rin ito napapansin ng may-ari. Pero napapansin ito ng lahat ng iba. Nakakapukaw ng atensyon, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa tahimik na bigat ng pagkatao. Sa simpleng pag-upo mo sa isang sulok, parang nagbabago ang ikot ng usapan. Hindi ka man nagsalita pero bigla silang naging maayos. Bigla silang nakinig at iyon ang tunay na impluwensya. Tahimik ka lang, hindi ka naman nangunguna. Pero bakit parang palaging napapatingin sa iyo ang mga tao? Sa isang silid na puno ng boses, ikaw ang hinahanap ng mata ng marami kahit wala kang sinasabi. Hindi ka artista, hindi ka sikat, pero may kakaiba sa iyo. Baka sa opisina, habang nagtatrabaho ka lang ng tahimik, mapapansin mong tinititigan ka ng mga katrabaho mo. O sa isang simpleng lakad sa mall, may mga estrangherong biglang maglalapit sa iyo para magtanong ng oras, direksyon, o minsan magbubukas ng kwento na parang kilala ka nila. Ang presensya mo ay parang ilaw. Hindi mo pinipilit, hindi ka nagyayabang, pero kitang-kita. Ayon sa ilang pag-aaral sa body language, ang taong may balanseng kumpiyansa sa sarili ay may natural na gravitational pull. Hindi ito agresibo, hindi ito pabibo. Ang lakas ay tahimik, pero ramdam. Parang hangin na hindi mo nakikita, pero damang-dama mo ang pag-ikot. Naalala mo ba yung pagkakataon na sa isang group activity, ikaw ang piniling maging leader kahit hindi ikaw ang pinakamaingay? O yung party na ikaw lang ang tahimik pero may biglang lalapit at magsasabing, parang ikaw yung tipo ng taong mapagkakatiwalaan. Hindi aksidente yan. Ito ang unang senyales na malakas ang aura mo. Yung uri ng enerhiyang hindi kailangang ipagsigawan. Ang presensya mong tahimik pero mararamdaman. Karamihan ng mga taong may ganitong aura ay hindi nila agad namamalayan. Dahil para sa kanila, ganito talaga sila. Pero ang totoo, kakaiba sila. At kung nangyayari sa iyo ang mga ganitong bagay, baka oras na para kilalanin mo ang sarili mong epekto sa mundo. Hindi para ipagyabang, hindi para gamitin sa pansariling interes, kundi para mas maintindihan mo kung bakit minsan kahit wala kang ginagawa, may naaapektuhan ka na.
Kung naramdaman mong ikaw ito, may dahilan kung bakit mo pinapanood ang video na to. Dalawang biglang nagkaka-interest ang mga tao sa iyo. May mga taong kakakilala mo pa lang, pero parang matagal ka nang kilala. Bago pa man sila magpakilala, nagsisimula na silang magbukas ng kwento. Minsan personal, minsan malalim, minsan parang tagal na nilang gustong mailabas at ikaw ang napili nilang pagbuhusan ng loob. Sa pila ng bangko, sa jeep, sa isang panandaliang pag-uusap sa tindahan, laging may kakaibang pattern. Ikaw ang nilalapitan, ikaw ang pinapakinggan, ikaw ang sinasandalan. Kahit hindi ka pa nagsasalita. Ang mga hayop at mga bata, masasabi mong instinctive silang nilalang. At madalas, sila ang unang nakakapansin. Ilang beses mo na bang naranasan na ang mga aso ay agad lumalapit sa iyo? Samantalang sa iba, tumatahol? O may batang iyak ng iyak sa karga ng iba, pero pag ikaw ang humawak, biglang tumatahimik? Hindi ito coincidence. Ayon sa ilang studies sa psychology, may tinatawag na energetic availability. Isa itong likas na katangian ng taong kalmado pero bukas. Hindi mo pinapakita, hindi mo sinasabi, pero nararamdaman ito ng paligid mo. Kapag malakas ang aura mo, parang may invisible signal kang inilalabas. Isang signal na sinasabi sa iba, ligtas ka sa akin. Kaya't kahit hindi mo sila kilala, parang gusto nilang mapalapit sa iyo. Hindi para humingi ng pabor, kundi para lang maramdaman ang presensyang nagbibigay ng ginhawa. Minsan mapapansin mong ang mga taong dati mataray o iwas sa iba, ay biglang nagiging malambot kapag ikaw ang kaharap. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa tahimik mong epekto. Kapag may malakas kang aura, hindi mo kailangang pilitin ang koneksyon. Kusang dumadating ang tiwala, kusang bumubukas ang mga pinto. At madalas, kahit hindi mo hilingin, ikaw ang nagiging kanlungan ng emosyon ng iba. Pero tandaan, ang ganitong kakayahan ay hindi lang regalo. Isa rin itong responsibilidad. Dahil kapag bukas ang aura mo sa lahat, minsan naa-absorb mo rin ang bigat ng iba. Kaya mahalagang matutunan mong alagaan ang sarili mong enerhiya. Tatlong intuition mo ay mas matalas kaysa sa iba. May mga pagkakataon ba na bago pa magsalita ang isang tao, alam mo na kung anong nararamdaman nila? O bago pa dumating ang isang problema, parang may pakiramdam ka na agad na may mali? Hindi mo alam kung saan galing ang kutob. Pero madalas tama ka. Ito ang isa sa pinakamatibay na senyales ng malakas na aura. Ang likas na talas ng intuisyon. Kapag tahimik ang loob mo, mas madali mong marinig ang tinig ng sarili mong pakiramdam. At ang mga taong may malakas na aura, hindi lang basta nakikita ang mundo, nararamdaman nila ito. Ayon sa ilang pag-aaral, ang subconscious mind ay may kakayahang magproseso ng mga signal sa paligid natin bago pa ito makarating sa ating kamalayan. Kaya't yung pakiramdam mong parang may mali, madalas ay hindi guni-guni. Totoo ito. At kapag mas matalas ang aura mo, mas tumitimo sa iyo ang mga signal na ito. Naalala mo ba yung araw na pinilit mong ngumiti sa harap ng isang tao, pero may bumubulong sa iyo na hindi ka ligtas sa kanya? At tama ka. O yung kaibigan mong bigla mong naisip, at nung tinawagan mo, umiiyak pala? Hindi ito magic, hindi rin ito swerte. Ito ay ang enerhiya mong konektado sa paligid. Kapag ganito ang nararamdaman mo, huwag mo itong balewalain. Huwag mong sabihin, baka ako lang to. Dahil minsan, ikaw lang talaga ang nakakarinig. Ang intuition ay parang lihim na radar. At habang ang ibang tao ay naliligaw sa ingay ng mundo, ikaw, tahimik mong nararamdaman ang mga bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Pero ang tanong, pinakikinggan mo ba ito? Kung oo, malamang mas madalas kang nakakaiwas sa gulo. Mas madali mong naiintindihan ang tunay na motibo ng mga tao. At kung hindi mo pa ito gaanong pinapansin, baka ito na ang paalala na simulan mo na itong pakinggan. Dahil ang aura mo tahimik man ay nagsasalita sa paraang hindi lahat ay kayang maintindihan. Apat na lumalapit ang opportunity, hindi mo kailangan habulin. Hindi lahat ng swerte ay aksidente. Minsan, ang mismong enerhiya mo ang nagpapasya kung anong dadating sa'yo. At kung malakas ang aura mo, ang swerte ay hindi hinahanap. Kusa itong dumarating. Habang ang iba ay tumatakbo, naghahabol at laging nauubusan ng pagkakataon, ikaw, tila may sariling ritmo.
Parang ang mga bagay ay kusa na lang dumarating sa'yo. Hindi ka nagmamakaawa, hindi ka nagpapansin. Pero kahit ganon, andyan sila. Mga oportunidad, tamang tao, tamang timing. Napansin mo na ba? Yung tipong may kailangan kang bagay at sa loob ng ilang araw, biglang may taong mag-aalok nito. O yung simpleng usapan lang sa kapehan ay nauuwi sa isang imbitasyon para sa bagong proyekto. At habang ang iba ay nagpaplano ng todo, ikaw ay tila hinahatak ng mundo sa tamang direksyon. Kahit hindi mo alam kung paano. Ito ang epekto ng isang malakas na aura. Hindi lang ito personal na presensya. Ito rin ay isang signal na nararamdaman ng sistema sa paligid mo. Parang sinasabi ng enerhiya mo, handa na ako, kaya ang universo ay nag-a-adjust. Ang mga taong may malakas na aura ay hindi palaging pinaka-aktibo sa social media. Hindi sila laging unang nag-a-apply o unang nagpo-promote ng sarili. Pero sila ang pinipili. Bakit? Dahil kahit hindi nila alam, ang energy nila ay nagbo-broadcast ng kumpiyansa, integridad at pagiging totoo. At yan ang hinahanap ng mundo ngayon. Hindi mo kailangang makipagkompetensya para mapansin. Dahil minsan, ang katahimikan mo ang pinakamalakas mong panalo. Kapag ikaw ay naka-align sa sarili mong enerhiya, ang tamang tao, tamang pagkakataon at tamang direksyon ay kusang lumalapit. Hindi dahil sa magic, kundi dahil sa vibrasyon mo. Pero ito rin ang dapat mong bantayan. Kapag hindi mo pinapansin ang mga dumadating na senyales, unti-unti silang lumalayo. Kaya habang lumalapit ang pagkakataon sa'yo, kailangang handa ka ring tanggapin ito. Minsan kasi, ang problema hindi sa kulang, kundi sa hindi pagtanggap. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. May mga pagkakataon bang dumaan sa harap mo pero pinakawalan mo? May mga taong handang tumulong pero hindi mo pinansin? Baka hindi mo na kailangang habulin. Baka kailangan mo lang tumigil at pansinin kung ano na ang nariyan. 5 nakakaapekto ka kahit hindi ka nang hihimasok. May mga pagkakataon din na ikaw ang huling dumating sa isang pagtitipon. Pero pakiramdam ng lahat, saka pa lang ito naging buo. Hindi nila masabi kung bakit, pero parang may kulang kapag wala ka. Hindi ito dahil sa ikaw ang bida, kundi dahil ikaw ang nagbibigay ng tahimik na glue na dumidikit sa kabuuan. Kaya minsan, kahit hindi ikaw ang nagsalita, ikaw ang tinanong. Kahit hindi ikaw ang pinakamatanda o pinakamarami ang karanasan, ikaw ang gustong pakinggan. Hindi ito dahil sa posisyon mo, kundi sa presensyang hindi mo rin sinasadya. Minsan, hindi mo na kailangang magsalita para baguhin ang takbo ng usapan. Sa isang silid na puno ng tensyon, pagdating mo pa lang, nagkakaroon ng kaayusan. Hindi mo sinasadya. Hindi mo ito pinaplano. Pero ramdam ng lahat ang pagpasok mo. Parang nagkaroon ng sentro ang kalat. Parang may biglang tumindig sa gitna ng kaguluhan at pinakalma ang alon. Kahit walang sinabi. Tahimik kang nakaupo. Wala kang sinasabi. Pero parang biglang tumahimik ang paligid. O naging mas maayos ang takbo ng usapan. Minsan, kahit hindi ka nakikialam, ikaw ang nagdadala ng balanse sa isang magulong grupo. Ito ang hindi nakikitang epekto ng isang malakas na aura. Hindi mo kailangan magsalita para makaimpluwensya. Ang presensya mo pa lang, sapat na para magkaroon ng direksyon ang isang sitwasyon. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa respeto at tahimik na lakas na dala ng pagkatao mo. May kilala ka bang taong pagdating pa lang sa isang lugar, parang nagbabago ang ihip ng hangin? Parang mas lumuluwag ang pakiramdam ng lahat? Posibleng ikaw yon sa grupo mo. Isang anchor, tahimik pero matatag. Ang klase ng taong hinahanap ng iba kapag sila'y naguguluhan, kahit hindi nila ito namamalayan. Ang mga taong may ganitong aura ay hindi nangunguna, pero sila ang sinusundan. Hindi sila ang pinakamadaldal, pero sila ang pinakakinggan. At hindi nila kailangan ng spotlight dahil kahit nasa likod sila, sila ang nagpapakalma ng buong entablado. Ang presensya mong ito ay hindi basta-basta. Kapag na-realize mo ang kapangyarihang taglay mo kahit walang salita, mapapaisip ka, paano mo ito mas mapapakinabangan, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat ng lakas ay maingay at hindi lahat ng impluwensya ay may label. Minsan ang pinakamaimpluwensyang tao sa kwarto ay yung hindi nagsasalita, pero nararamdaman ng lahat. Ni-anim na mas mabilis kang napapagod sa gulo at ingay.
Hindi lahat ng pagkapagod ay pisikal. Minsan ang dahilan ay hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Kapag malakas ang aura mo, mas sensitibo ka sa enerhiya ng paligid. Kaya sa gitna ng maingay na kalsada, mas mabilis kang nauubos. Sa isang event na maraming tao, pakiramdam mo parang may bumubuhat sa loob mo kahit wala kang ginagawa. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Akala nila mahiyain ka o antisosyal. Pero ang totoo, ikaw lang ang nakakaramdam ng bigat ng emosyon sa paligid. Parang sponge ang aura mo. Sumisip-sip ng ingay, tensyon at pagod ng iba. Kaya kahit isang simpleng pagtitipon, para sa'yo, parang isang buong araw ng trabaho. Naalala mo ba yung pagkakataon na wala ka namang inaway, pero pag uwi mo, pakiramdam mo drained ka? O yung bigla ka na lang nawala sa isang party dahil hindi mo maipaliwanag kung bakit ang bigat ng pakiramdam mo? Hindi ito arte, hindi ito drama, ito ay realidad para sa mga taong may malakas na enerhiya. Kapag hindi mo alam kung paano i-manage ang ganitong sensitivity, nauuwi ito sa stress, anxiety, o minsan paglayo sa mga tao. Kaya mahalagang matutunan mong protektahan ang sarili mong aura, hindi sa pagiging masama, kundi sa pagiging matalino. Dahil hindi lahat ng espasyo ay dapat mong pasukin, hindi lahat ng gulo ay dapat mong pakinggan, at hindi lahat ng emosyon ng iba ay responsibilidad mong damdamin. Kaya kung isa ka sa mga taong mas gusto ang katahimikan kaysa sa kaguluhan, mas pinipili ang tahimik na kape kaysa sa maingay na inuman, tandaan mo, may dahilan. Hindi ka mahina, hindi ka killjoy. Baka ikaw lang ang isa sa iilang taong kayang makaramdam ng hindi sinasabi. At kung umabot ka na sa bahaging ito ng video, baka ikaw nga yon. At kung ganito ka nga, baka panahon na para alagaan mo hindi lang katawan mo, kundi pati ang enerhiya mo. Baka ito na ang sign na kailangan mong protektahan ang aura mong nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Dahil kung hindi ikaw ang magbabantay rito, sino pa? Pito marunong kang umalis ng walang paalam. Pero ramdam ka pa rin. May mga oras pa nga na ikaw ang tahimik na lumalayo, hindi para magtampo kundi para magbigay ng espasyo. Hindi mo sinisigaw ang nararamdaman mo, pero naiintindihan ka pa rin. Dahil kahit sa katahimikan, may sinasabi ka. At yun ang hindi kayang tularan ng kahit sinong maingay sa paligid mo. May mga taong umaalis at parang walang nangyari. Pero may ilan, tahimik lang silang lumalayo, pero naiwan ang presensya nila. Kung isa ka sa kanila, malamang malakas ang aura mo. Hindi mo kailangang magdrama, hindi mo kailangang magpaalam sa lahat. Pero pag nawala ka, napapansin nila, hindi dahil sa ingay mo, kundi dahil sa espasyong naiwan mo, isang espasyo na dati mong pinuno, hindi ng salita, kundi ng lakas. Napansin mo na ba to? Yung tipong umalis ka sa isang group chat at biglang hindi na naging active ang usapan, o nung hindi ka nakasipot sa isang event, parang may kulang. Walang nagsabi, pero naramdaman nila. Ang ganitong klase ng impluensya ay hindi nakikita. Hindi rin siya madalas pinapansin. Pero kung naiiwan ang presensya mo kahit wala ka na, ibang antas ito ng lakas. Kapag malakas ang aura mo, hindi lang ikaw ang may epekto sa ngayon. Kahit sa pag-alis mo, may tinuturo ka. Isang klase ng tahimik na mensahe. Ako ay narito at kahit wala na ako, may iniwan akong balanse. Kaya maraming tao ang hindi ka agad nakakalimutan. Kahit matagal ka ng tahimik, may mga taong sinusubaybayan pa rin ang mga kilos mo. Hindi ito obsession, kundi epekto. Hindi mo ito pinilit. Hindi mo ito hiningi. Pero ganito talaga kapag malakas ang enerhiya mo, umaabot kahit sa katahimikan. Tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka nang umalis ng tahimik, pero may mga taong bumalik para itanong kung okay ka lang? Ilang beses ka nang pinili ng ibang tao, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa kung paano mo sila pinalamig sa presensya mo? Kung meron kang ganitong karanasan, baka oras na para aminin sa sarili mong, hindi ka basta ordinaryo. At kung hindi ka ordinaryo, may responsibilidad kang panatilihin ang kalidad ng enerhiyang yan. Minsan, ang tunay na leader ay hindi ang laging nauuna o ang pinakamarami ang followers. Minsan, siya ang marunong umalis ng tahimik, pero iniwan ang mundo na mas maayos kaysa sa dinatnan niya.
Kung umabot ka hanggang dito, hindi na ito simpleng video lang para sa'yo. Marahil, isa ka nga sa iilang taong may malakas na aura, yung presensya ay hindi kailangan ipagsigawan dahil nararamdaman agad. Pero tandaan, ang ganitong lakas ay hindi lang regalo. Isa rin itong tungkulin. Dahil sa bawat enerhiyang inilalabas mo, may naaapektuhan, may nababago, may gumagaan ang loob. At kung isa ka sa mga taong tahimik pero malalim, marunong makiramdam sa hindi sinasabi, at kayang baguhin ang paligid ng hindi nang hihimasok, baka ikaw ang klaseng tao na matagal nang hinihintay ng mundo. Baka nga kaya mo ito na panood ngayon ay hindi lang dahil interesado ka, kundi dahil may panawagan na rin sa loob mo. Isang paalala, isang pahiwatig, na sa dami ng ingay sa paligid, kailangan natin ng mga taong gaya mo. Tahimik pero totoo, hindi pala sigaw pero buo ang loob. Kaya ngayon, isang simpleng healing, i-share mo sa comments kung alin sa mga senyales ang pinakatumama sa'yo. Baka sa simpleng komento mo, may taong makabasa at mapagtanto rin ang tunay niyang lakas. At kung gusto mong patuloy na alagaan ang sarili mong enerhiya, manatiling konektado sa mga mensaheng ganito. Dahil hindi araw-araw may nagpapaalala sa'yo kung gaano ka kahalaga kahit hindi ka maingay. At baka sa mga susunod na video, mas maunawaan mo pa ang kapangyarihang nasa loob mo, na matagal mo nang nadarama, pero ngayon mo lang binibigyang pansin. Kaya ngayon pa lang, maging bahagi ka ng komunidad na tahimik, pero malakas. Isang simpleng pag-click lang sa subscribe, pero maaaring ito ang unang hakbang sa mas malalim mong pag-unawa sa sarili mong aura. Dahil kung hindi ikaw ang mangangalaga sa sarili mong liwanag, sino pa?